Naghahanap na ang gobyerno ng iba pang pagkukunan ng produktong petrolyo ayon yan kay Pangulong Bongbong Marcos. Kasunod yang ng patuloy na giyera sa Middle East at lumolobong presyo ng petrolyo. Nasa frontline ng balitang yan, si Maricel Halili. Kita sa video ang pagsabog ng bahagi ng Aramco facility sa Riyadh, Saudi Arabia. Ito ang industrial site kung nasaan ang world's largest energy and petroleum companies. Ang South Pars gas field naman ng Iran na siyang pinakamalaking natural gas field sa buong mundo, pinasabog ng Israel. Kaya ang Iran, binomba ang Ras Laffan ng Qatar, ang isa sa pinakaimportanteng energy hub sa buong mundo. Ito ang sitwasyon sa ika-20 araw ng giyera sa Middle East. Ang epekto niyan, sumipa na sa $112 so higit 6,700 pesos ang kada bariles ng presyo ng Brent crude na siyang basehan ng presyo ng langis sa world market. Sa kabila ng pandaigdigang krisis, tiniyak ni Pangulong Bongbong Marcos na patuloy na naghahanap ang gobyerno ng iba pang sources ng petrolyo. Sa pagbisita ni PBBM sa Bataan kanina, sinabi nito na kinakausap na nila ang iba pang bansang pwedeng pagkunan ng langis. Yung langis, wala tayong magagawa dyan. Pero at least yung supply ay tinitiyak namin magkakaroon. So kahit na may stock tayo, patuloy ang maghanap ng Pilipinas dahil kumukuha talaga tayo sa Middle East. Kung iniiwasan dati ng Pilipinas na mag-angkat ng coal o uling, bibili na raw tayo ngayon dahil sa krisis para hindi kulangin ng supply ang mga power plant. We'll open up again the importation, the buying of coal para hindi makulangan ang ating power plant para sapat ang ating magiging power supply for especially in all parts of the Philippines. Dagdag pa niya, ang mga stockpile ng Pilipinas na nasa ibang bansa ay pinauuwi na rin para pahabain ng hanggang 3 buwan ng ating supply. Suportado rin ng Pangulo ang paggamit ng solar energy para mas makatipid ang mga tao. Patuloy din daw na binibigyan ng ayuda ang sektor na apektado ng pagtaas ng petrolyo. And so we are trying to find different methods para makapagbigay ng subsidy, para makabigay ng tulong. The problem is masyadong malikot ang presyo ng langis, hindi natin ma-anticipate. So we are still adjusting right now. Huwag po mag-alala ang tao, we are securing the supplies of oil, we are securing the supplies of food. Sa survey na ginawa ng Pulse Asia na kinomisyon ng Strat-Based Institute mula February 27 hanggang March 2, 4 sa 10 Pilipino ang nagnanais na solusyonan ng gobyerno ang mataas na presyo ng pagkain gaya ng bigas. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Mga kapatid, Cheryl Hosing po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at headlines. Mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.